Magandang araw po sa inyong lahat. Sa araw na ito po, ang ating pong iluluto ay dinuguan. At ang ating pong mga sangkap na kakailanganin, ito pong belly po ng baboy. Bali ito po ay 1 kilo. At nahiwa-hiwa ko na po siya na mga ganito lamang pong size or an inch cube po. Pwede nyo pong ganong kalalaki hiwain. At gagamit din po tayo ng mga 1 kutsara po na minced garlic. 1 medium size na sibuyas po, 1 kutsarita po na dinurog na paminta, at 1 cup po na vinegar, at gagamit din po tayo ng mga 3 po, 4 na peraso pong sili ay pwede na, yung siling pangsigang po, at gagamit din po tayo ng dugo. Bali ito pong dugo na ito, ganito po kasi ang mabibili dito. Ang total po na nito ay mga 3 cups po na dugo po ng baboy. At ang gagamitin po natin pampalasa ay patis po. Mga 2 to 3 tablespoon po na patis. Depende po yon sa inyong panglasa. At gagamit din po tayo ng mantika para po sa ating paggisa. At gagamitan din po natin ng 2 cups of water. Ngayon po ay umpisahan na po natin ang ating pagluluto. Kukuha lamang po tayo na medyo malalim-lalim po na ating mapaglulutuan. Ngayon po pag mainit na po siya, atin na pong lalagyan ng mga 1 to 2 tablespoon po na mantika. At ilalagay na po natin itong sibuyas pag mainit na po. At pwede na po natin ilagay itong ating bawang, at atin lamang po itong gigisain at hintayin pong maluto ng lubusan. Ito pong ating sibuyas at bawang. Naluto na po itong ating sibuyas, atin na pong ilalagay itong ating belly po ng baboy. Haluin lamang po natin ito. Pagkatapos po nun ay atin po natin siyang tatakpan. Hintayin po natin na mag-brown po lahat itong ating karne. Haluin lamang po natin siya. Tapos po tatakpan po muna natin siya. Hintayin po natin mag-brown itong ating karne. Ayan na po, at medyo nagba-brown na po siya. Huwag po lamang natin kalimutang halu-haluin para po magpantay-pantay po agad yung kanyang pagkaka-brown. Haluin lamang po natin. Tapos po, tatakpan pa po natin. Hintayin lamang po natin na mag-brown po lahat. Ito na po, at nag-brown na po lahat itong ating baboy. Ngayon po, lalagay na po natin yung ating paminta. Lagyan na rin po natin ng patis na 2 to 3 tablespoon po, or naayon po sa inyong panglasa. Masarap po kasi yung gamitin ng patis kesa po sa asin kapag po sa mga niluluto. Mas malasa, mas malinamnam po kasi ang patis kapag patis ang ginagamit. Ngayon po, ilalagay na po natin yung ating 2 cups of water. Haluin lamang po natin yan ito.
At pagkatapos po nating haluin, lalagay na rin po natin yung ating suka. Ito po. Paswag na po natin siya niyang hahaluin. Tatakpan po natin siya at hintayin lamang po natin hanggang sa lumambot po yung ating karne. Ngayon po, kapag malambot na po itong ating karne, pwede na po nating ilagay yung ating dugo. Atin lamang po itong haluin ng konti. At pagkatapos po niya, natin siyang muling tatakpan. Kailangan lamang po nating lutuing maigi yung dugo. Ito na po, after mga 15 to 20 minutes po, para po siguradong naluto yung ating dugo. Ngayon po, titikman ko lamang siya kung tama na po yung ating patis na inilagay. Lalagdagan ko pa po ng konting patis. At pagkatapos po, ilalagay ko na rin po itong ating sili. Ngayon po niyan, haluin lamang natin siya maigi. Pagkatapos po, tatakpan po muna natin siya uli ng mga 5 minutes po para po maluto po yung sili na ating inilagay. Tapan ko po muna siya niyan uli. Ako, bali, ang ating dinuguan. Ready na po siya niyan. At yung kanyang din pong lapot ay tamang-tama lamang. Kung gusto niyo po na medyo malabnaw-labnaw, kasi yung iba po gusto nila malapot, yung iba naman gusto nila ay malabnaw yung kanilang dinuguan, kayo na lang kung bahalang magdagdag ng tubig. Ito na po, naluto na po ang ating dinuguan. Ayan na po siya. Hanggang sa muli po mga kaibigan, maraming pong salamat.